Ang Ebanghelyo ngayong Sabado, ikapito ng Marso, ay mula kay San Lucas. Isang araw, ang mga maniningil ng buwis at ang mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig. Nagbubulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga tagapagturo ng kautusan. Sabi nila, ang taong ito'y nakikisama at nakikisalo sa mga makasalanan. Dahil dito, sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito. Sinabi pa ni Jesus, may isang taong na may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinatingan ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat ng niyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon, kaya't siya'y nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang taga roon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako at sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo ako sa isa sa inyong mga alila. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at mga sandalyas. Katayan ninyo ang pinatabang guya at tayo kumain at magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan. At sila nga'y nagdiwang. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Nang umuwi siya at malapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, Bakit? Anong meron sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, sagot ng alila. Ipinapatay po ng inyong ama ang pinatabang guya dahil ang iyong kapatid ay nakabalik ng buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakaiusapan. Ngunit sumagot siya, Pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsan hindi niyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkasayahan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong ito, nalumustay ng inyong kayamanan sa masasamang babae. Pinagpatay pa ninyo siya ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Nararapat lamang na tayong magsaya at magdiwang, sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ating faithful reflection ngayon ay isinulat ni Brother Victor Escandor ng Family of God Servant Community. Sa yakap ng Ama. Sa ating ebanghelyo ngayon, makikita natin ang kwento ng prodigal son na sobrang relatable sa ating mga Pilipino. Para tayong nakamasid sa isang pamilyang parang kapitbahay lang. May pasaway, may responsableng anak, at may mga magulang na sobra ang pagmamahal. Minsan, katulad tayo ng bunsong anak. Umaalis tayo, sumusubok ng sariling diskarte, at pagdakay napapahamak. Pero ganun pa man, pinapakita pa rin ng Diyos na handa siyang yakapin tayo pabalik, anuman ang nangyari. Hindi niya hinihintay na maging perfect tayo bago tayo tanggapin. Para siyang tatay na nakabantay sa pinto, handang sumalubong kapag nakita tayong bumabalik.
Pero to be honest, minsan tayo rin ang panganay. Merong tampo, may kurot ng inggit at paulit-ulit na nagtatanong, bakit siya pinapaboran ni Lord? Mas obedient naman ako. Hindi naman yata fair. Sa kultura nating Pinoy na strong ang sense of fairness, natural ang ganong reaksyon. Pero tinuturo ng gospel na ang pagmamahal ng Diyos ay hindi kompetisyon, hindi umiikot sa reward system, umiikot ito sa relationship. Ang challenge para sa atin is, am I willing to humble myself when things are bad and return to God? At kaya ko bang mag-rejoice kapag may ibang bumabalik kahit hindi ako ang center of attention? Sa huli, ang puso ng Diyos ay celebration para sa bawat isa sa ating naglalakbay pabalik sa Kanya. Let us pray. Lord, teach me to be humble and always ready to return to you. Give me a heart that rejoices when others come back to you, reflecting the same love and mercy you continuously show us. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.